Dahil din sa banta ng bagyong Tino, kaya stranded sa iba't ibang pantalan ang daang-daang magsisiuwi na sana kasunod ng Undas Long Weekend. Binaha naman hanggang baywang ang ilang bahagi ng Agusan del Norte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hindi pa man tumatama sa lupa, bumuhos na ang malakas na ulan sa Kabadbaran sa Agusan del Norte. Umapaw ang ilog kaya rumagasa ang tubig. Malakas din ang agos ng tubig sa ilog sa bayan ng Tubay. Kaya ang bahagi ng Purok 3 sa barangay Tagmamarkay, binaha. Hanggang bewang ang tubig na perwisyo sa mga residenteng pinasok ng tubig ang bahay. Pati ang kalsadang ito, hirap ng madaanan. May tumirik pang sasakyan na kailangang itulak. Hirap ding madaanan ang National Highway sa bayan ng Santiago. Ganito naman kalakas ang hangin sa Camotes Island na nasa signal number 4. Nagdulot ang pagbaha ang malalakas na ulan sa Bais City, Negros Oriental. Nakataas ang signal number 2 roon dahil sa bagyong Tino. Pati sa Dumaguete City, kung saan ilang sasakyang pandagat ang stranded sa pantalan. Isinampa ng mga mangingisda sa Pampang ang kanilang mga bangka para hindi mapinsala. Sa Bulan, Sorsogon, pila na ang mga truck dahil sa mga sinuspending biyahe sa Leyte at Masbate dahil pa rin sa bagyo. Base sa nakalap na datos ng GMA Integrated News, umabot na sa mahigit 1,500 pasahero at 400 sasakyan ang stranded ngayon sa Bicol Region. Sa Catanduanes, itinaas na ang Blue Alert bilang paghahanda sa posibleng hagupit ng bagyo. Sinuspindi na rin muna ang paglalayag ng lahat ng klase ng sasakyang pandagat. Nagpatupad naman ang preemptive evacuation sa halos 270 individual sa bayan ng Hetafe sa Bohol. Sila yung mga nakatira sa mga isla at malapit sa baybayin. Itinabi na rin ang mga mangingisda ang kani-kanilang mga bangka. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.